yan. Oh. Eh, di lalo, pupuntahan ko muna yung paano niya dinadaya ang tao. At hindi nyo po yan makikita, lalong-lalo na po kayong mga miyembro na talagang nalaso na ang utak ninyo, na napapaniwala na kayong si Soriano ay alam lahat ang aral. Hindi po totoo yun. Yang programa niyang ipagtanong mo kay Soriano, pagdaraya po yan eh. Sino po siya para magbibigay siya ng ganyang ipagtanong mo kay Soriano? Eh, hindi naman po sugo ng Diyos yan eh. Hmm. Kaya puro mali po ang ituturo niyan. Ngayon, susundan natin. Bago raw ang mundo ay si Kristo ay talagang pinagbuntis na ng Diyos. Pinanganak na siya. Sa binasa yung sa Kawikaan. Ang Kawikaan po, yan po'y proverbs. Parang matulaing sinulat yan ni Solomon. Hindi po nyo mababasa ron na si Kristo yung karunungan doon. Personification po yun ni Solomon. Ang personification po ay ginagamit ng isang tao yung isang bagay at siya ang nagsasalita. Pinipersonify niya yung isang bagay na yon. Pinipersonify ni Solomon yung karunungan ng Diyos. Na mababasa niyo po yan sa Jeremias 10:12 na ganito ang mababasa niyo po. Jeremias 10:12 na ginawaan niya ng Diyos ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. At iniladlanan niya ang langit sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Yun po ang tamang sagot doon sa karunungang binabanggit ni Solomon. Yung karunungan pong tinatalakay ni Solomon doon, karunungan ng Diyos sa paglalang. Hindi po yung nabinasa niya sa unang Korinto na sinabi ni Pablo na si Kristo'y karunungan. Wala po sinasabi si Pablo doon na yun ang sinasabi sa Kawikaan. Wala po doon. At wala rin sinasabi sa Kawikaan na si Kristo yung karunungan na binabanggit na Pablo sa Korinto. Alam niyo po, halos lahat ng natupad sa lumang tipan, pagka binanggit po nila Pablo, sinasabi yan na yan ay galing doon sa lumang tipan. Ganito po yun ang sinasabi noon. Wala pong sinabi si Pablo doon na yun ang nakasulat doon sa Kawikaan. Anong sinasabi ni Pablo? Si Kristo. Karunungan si Kristo sa pagliligtas. Anong katunayan na karunungan si Kristo sa pagliligtas? Sinabi mismo ni Kristo kung paano ka maliligtas eh. Pumasok kayo sa akin, maliligtas kayo. Yun ang karunungan sa pagliligtas. Hindi po si Kristo karunungan sa paglalang. Nakita niyo po ba? Napakalinaw po yung sabi ni Jeremias, ginawaan niya ang lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ginawaan niya ang lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ulitin ko po at kanyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. See? Pagka nabasa mo naman na halimbawa, nakabasa ka naman na kapangyarihan, di si Kristo na naman yung tinutukoy na kapangyarihan. Hindi po yun Ang Diyos mismo, sabi ni Jeremias, na ginawa ang lupa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang itinatag naman ang sanglibutan sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Kaya ang karunungan na binabanggit po sa Kawikaan, hindi po si Kristo, kundi yung karunungan mismo ng Diyos. Hindi po maaring si Kristo nun sapagkat hindi pa siya pinanganganak Sa Genesis minyo, binhi pa lamang siya ni Abraham. Hindi pa, salita ng Diyos si Kristo, ipinangako pa yon. Ngayon, mapupunta natin yan Kaya nga, binanggit pa niya yung, kasi niya nababasa dun sa Juan 17:5 na akin anyang tinanggap, luwalhatian mo anya ako, Ama, ng kaluwalhatian tinanggap ko bago pa ang nilalangan sang libutan. Abay, ang mga Kristiyano rin, bago pa lalangin ang mundo, ay pinili na ng Diyos, inihanda na ng Diyos para maging tagapagmana na akukupkupin nga ng Panginoong Jesucristo dahil si Jesus din ay mula pa, bago pa ang mundo lalangin, ay nasa plano na ng Diyos na si Jesus ang siyang tutubos. Tutubos. Yun ang kaluwalhatian na tinamo ni Diyos. Pangako pa lamang yun. Yun ang, kasi ang Panginoong Diyos sa Roma, mababasa ninyo, na siyang papahayag ng mga bagay
na hindi pa nagtutupad, na hindi pa nangyayari, na tila natupad na. Talagang ganun. Pag nangako ang Panginoong Diyos, pwede mo nang sabihin na ibinigay mo na sa akin. Kasi nagpapahayagan niya ang Diyos ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na tila nangyari na. Ganun din po yan. Pero wala pa pong Kristo noon. Ay pagka susundan mo yung sinabi niyang tinamo ang kalalhatian bago pa itatag sa libro, paano ngayon yung sabi ni Pablo sa Efeso 1:4? Tayo, pinili na ng Diyos bago pa itinatag ang sanglibutan. O biro mo yan. Wala pa naman tao noon. Lalabas ganon. Pagka sinundan mo yung sabi ni Soriano, di mali na naman. Talaga ito si Soriano, wala itong ituturong tama. Kaya kayo pong mga miyembro dyan, iniimbitahan ko po kayo na magsasato kayo sa Iglesia ni Cristo para makita niyo katotohanan. Puro kalukuhan to ang mga turo ni Soriano. Una agad, mali na. Wala po sa Biblia yung lumabas si Jesus mula sa sinapupunan. Wala po yun. Wala rin po sa Biblia yung sinasabi niyang ang Diyos talaga nanganganak. Pero hindi yung panganganak na nasa utak ni Soriano na nagbubuntis galing sa tiyan. Hindi po ganon. Bakit naman magbubuntis pa siya? Magpapakahirap pa siya? Pwede naman. Kaya nga ang mundo, nilalang niya sa pamagitan lang ng salita. Magkaroon ng langit, nagkaroon ng langit. Magkaroon ng buwan, ng araw. Magkaroon ng mga hayop. Nagkaroon na. Bakit pa siya magbubuntis para manganak? Yan, Soriano, ang totoong logic. Hindi ka mangmangan yan. Bueno, puntahan natin. Kasi anya, sa awit sinasabi, ikaw ay aking anak, ipinanganak kita ngayon. Di, kontra-kontra na yung turo niya. Sabi niya, bago tinatagang mundo, pinanganak na si Kristo. Bakit yung sa awit? Ikaw ay niya aking anak at ipinanganak kita ngayon. Biruin, hula pa lamang yan, hula pa lamang. Ikaw ay niya aking anak, ipinanganak kita ngayon. Akala ko ba bago sa mundo, pinanganak na siya? Hindi pa Ngayon pa lang, pero wala pa nga hula pa lang yun Nung matupad yun, sinabi sa Hebro na muna, puntahan natin ang Hebro. Nung matupad yun, kanino niya sa mangel sinabing ikaw ay ang aking anak? Si Kristo lang Kay Kristo lang sinabi niyan na ikaw ay aking anak, pinanganak kita ngayon. Kaya sabi ng Hebro, ikaw ay magiging aking anak at ako'y sa iyo'y magiging ama. Paano yan? Kung si Kristo ay bago pa ang mundo, kasama-sama na ng Diyos. Alam na niya yun. Bakit pa sasabihin yun? Na ikaw ay magiging aking ama, ako ay magiging sa iyo'y ama, ikaw ay magiging aking anak. Sa makatuwid, hindi pa siya anak nung hindi pa siya pinanganganak. Wala pang hindi pa siya pinanganganak Nakita nyo ba? Yung pagtuturo ni Soriano, nagkagulo-gulo na Pagka sinyasat mo, nagkagulo-gulo na. Pakontra-kontra na. Biro mo yan. Napakalinaw po Kaya paano natupad yung sinasabing, ikaw ay aking anak? Sinabi kay Kristo yan, ikaw ay aking anak. At maging si Pedro, sinabi niya na kami anya'y saksi na nakakita at nakarinig. Tinig na mula sa langit, narinig nila, ikaw anya ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At sinabi rin kay Kristo, ikaw ay aking anak, ipinanganak kita ngayon. Yun anya ang katunayan na si Jesus. Si Jesus, tandaan nyo, si Jesus ay binigyan ng karangalan at karapatan na maging bugtong na anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos po, hindi katulad ng pagtuturo ni Soriano, kasatan na sa yung kasinungalingan na ang Diyos ibubuntis ka. Hindi po. Hindi po ganon. Sumampalataya ka sa pangalan ni Jesus, ipinanganak ka ng Diyos. Mayroon kang mababasa sa Biblia, ipinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Ipanganganak ka ng Diyos sa pamamagitan nun. Hindi po sa sentido ng turo ni Soriano kasinungalingan na ipagbubuntis ka. At sasabihin na lang, kung gusto ng Diyos manganak, anong pakialam mo? Biro mo yan. Papalakpak naman yung mga na-brainwash na. Wag po kayong papalakpak. Masama po ang aral na yan. Yan ang pagkademonyo ni Soriano.
Yan po ang pagkadyablo, kasinungalingan po ang mga tinuturo niyan. Isa pa po, puntahan natin. Ha? Eh sabi niya, ano yung sabi niya? Kasi niyan, pumasok siya dito sa mundo, pumasok siya at inihandaan niya, galing niya sa Diyos, pumasok at yung espiritu pumasok at pumasok sa katawan at ginamit pa yung Hebrew G5. Puntahan nga po natin yan. Pakinggan po ninyo. Ito po yon. Ito po. Tingnan po ninyo. Ito po. Ito po ang Hebrew. G5. Ayan po ang Hebrew. Ginamit niya yan. Ito. Babasahin ko po. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at ng mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, narito, ako, para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Nakita niyo po ba? Yung Hebrew G5, yun po ang katuparan ng hula sa awit. Pinaliliwanag ng sumulat ng Hebrew na yung salitang, yung Hebrew ay sinasabi roon na yung hula ay natupad na yung katawan na inihanda ng Diyos na yun na ang susunugin, ihahandog sa halip ng mga hayop. Kasi sa panahon po ng mga propeta sa Lumang Tipan, ang paghahandog na ginagawa, mga hayop po, sinusunog, yun ang inihahandog. Sa panahon Kristiyano, naghanda ang Diyos ng katawan at yun mababasa sa awit na yun ang ihahandog na sa halip na hayop, ihahandog na yun ang katawan na inihanda niya. Yun ang katawan ni Kristo. Hindi po yun inihanda para pasukan ng Espiritu. Wala po yun Kasi po, mayroong salin na pagpasok ni Kristo, kasing kahulugan po yan, na mga dumating si Kristo, pagparito ni Kristo, katuparan po ng hula. Yan po ang mga ginagamit na salita na hindi po literal na kahulugan yan, kundi ibig sabihin, nang matupad ang hula. Nakita niyo po ba? Nang matupad ang hula. Ganun po talaga ang aral ng Diyos. Talaga pong napakarami pong mga salitang figuratibo na hindi po literal yan. Na dyan po nandadaya si Soriano. Hindi porkit pumasok, galing raw. Wala dun sa nakasulat yung espiritong galing sa Diyos na papasok dito. Wala po yun Nakita niyo po bang pagdaraya? Wala po yun Ganyan po ang demonyo, laging may pagdaraya yan Pero pag sinyasat mo, wala po doon. Pero gagamit ng talata yan Wala po doon sa talata. Katuparan po yun ng hula. Kaya sa ibang salin, ito pong salin na ito, nang dumating si Jesus sa sanglibutan. Nang dumating si Jesus, ibig sabihin, ipanililiwanag dito sa Hebrew na ang katuparan nung hula, si Jesus nga, na katawang inihanda ng Diyos na ihahandog ang kanyang sarili para matubos nga ang tao. Yun ang nakasulat na salita ng Diyos na inihanda, hindi yung katawan nyo na pinasukan ng espiritu raw na galing sa langit. Kasi raw, iba yung katawan, yun daw ang katawang tao, at iba naman yung katawang nasa espiritu. At ginamit pa yung salita doon sa Timoteo o sa Epeso na ang nasa loob raw ay puspos ng pagka-Diyos. Ginamit naman. Yun daw ang espiritong nasa loob. Hindi po totoo. Ang pagka-Diyos, hindi po espiritu yan nakalagayang nasa loob. Hindi po yung pagka-Diyos na tumatahan kay Kristo, yun po ang attributes of God. Yung attribute ng Diyos, yung katangian ng Diyos ang nasa loob na binabanggit na yun ang pagka-Diyos ni Kristo. Hindi po literal na kalagayan Diyos si Kristo. Kasi tao siya, may laman at buto Yung pagka-Diyos po, hindi po espiritu yun na nasa loob. Hindi po, yung pagka-Diyos po, kuan yun, katangian ng Diyos. Katulad po yan ng pagka-demonyo, attributes ng demonyo, katangian ng demonyo, sinungaling. Attributes of God, kabanalan, kapangyarihan. Yun ang nakay Kristo. Hindi po yung
yung nasa loob ay Kristo raw yun at pagkatapos, dalawa, iba yun. Masama po yun. Ang Jesus sa Kristo, isa lang po yan. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa unang Timoteo 2:5. Si Kristo nasa langit na. Anong sabi ni Pablo? May isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino yon? Ang taong si Kristo Jesus. O, isa lang yun eh. Hindi yung Kristo Espiritu, hindi yung Jesus tao. Eh si Soriano pinaghihiwalay. Yung Kristo raw, yun ang nasa loob na Espiritu at si Jesus daw yung tao. Yun ang, abay, yun po'y aral ng demonyo po yan. Aral po ng demonyo yan. Huwag niyong tatanggapin yan, kayo pong mga miyembro dyan. Sana po makita niyo po yung katotohanan na yan. Pagka lagi po kayo nanood ng balitang katotohanan, ay matutuklasan po niyan. At yung mga programa ng Iglesia ni Cristo, lalo na po yung Tamang Daan, pag pinanood nyo, doon nyo po makikita ang katotohanan talaga. Huwag po kayong basta na lang maniniwala kay Soriano na porkit bumabasa ng Biblia, ay totoo ng lahat ng sinasabi. Ganyan po si Satanas. Bumabasa rin ng talata ng Biblia, pero hindi totoong yung binabasa niya, yung talagang dinadagdagan niya, binabawasan. Halimbawa na lang, nung si Kristo ay gustong tukso, kung ikaw niya anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ay bakit? Aalalayan ka ng anghel, hindi ka matitisod sa bato. O biro mo yan. Nakasulat yun, nasusulatan niya yun. Naalalayan ka ng anghel, hindi ka matitisod sa bato. O, sabi ni Satanas, sabi naman ni Kristo, huwag mo akong tutuksuhin, Satanas. Lumayo ka, huwag mo akong tutuksuhin. O, biro mo yan. Soriano, dapat sagutin niyo, huwag mong tutuksuhin. Huwag mong tutuksuhin ng Diyos, Soriano. See? Ang nakasulat, nasa sinapupunan. Ibig sabihin, nasa piling ng Diyos. Hindi yung lumabas sa sinapupunan. Wala yung lumabas. Wala eh. Kalukuhan yun. Yung binasa naman ni Los sa 1:18 na bugtong na Diyos, wala rin yun, pagdaraya yun. Kasi po, ang nagsalin ng mga protestante, Diyos din si Kristo. Ang mga nagsalin po ng Biblia, puro ang paniniwala niyan, Diyos si Kristo. Kaya karamihan pong maling salin na dinuduktor nila yung kalagayan ni Kristo. Naku, kaunti lang pong sinisingit yun. At yun ang pinapasukan ni Soriano. Ay hindi po maaring mangyari po yun. Bakit? Isa lang po ang isasagot nyo yan. Ito pong mababasa natin sa, ito po, sa Juan 17:1. Tingnan nyo po. Hindi napakalinaw. Anong sabi ni Jesus? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ayan po. Di po ba? Wala pong labis yan, walang kulang. Pag nagtanong kayo sa Iglesia ni Cristo, ilan ang Diyos? Sino yon? Yun lang ang sagot. Yung turo ni Cristo, wala nang iba. Sabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Isa lang ang tunay na Diyos. Yun ang Ama. Napakalinaw po eh. At wala nang maraming kung ano-ano pang kalukuhan, di ba? At saka, ano pang katunayan na talagang hindi dapat tanggapin ang aral ni Soriano? Ano pang katunayan? Yun, isa lang yun eh. Ang tanong mo doon, Soriano, alam kong nanonood ka. Sino bang tama? Ikaw o si Kristo? Yan din ang itanong nyo sa sarili nyo, mga miyembro dyan na naloko na ni Soriano. Iisa lang ang Diyos, ang Ama. Mali ba yun? Mali ba yun? Hindi naman matutulan ni Soriano, kundi linilikot lang yun eh. Kung ano-anong isisingit doon para maisingit yung kasinungalingan niya. Hindi mo pwedeng dayain yan. Napakalinaw na yan eh. Kung kami lang personal nitong mag-uusap, ang problema nito, kung dito nga ayaw na eh. At gusto niyan doon sa pumunta ka sa Apalit. Pababasahin ko siya ng pababasahin. Isa lang, hindi na ako gagamit ng marami pang sitas, yan lang eh. Ito bang sinabing to ni Kristo, mali ba o tama? Yan ang tanong lang. Pag sinabi niyang mali, ibig mo sabihin, mas tama ka kay Kristo? Ganun lang yan eh. Pag sinabi niyang tama, di mali ka, bakit ka pa ang dami mong binabasa, tama pala ito? Sapagkat,
kung matino ang mga nanonood at hindi mga ignorante sa Biblia, kundi ang isip ang hinahanap katotohanan, hindi maluluko ng ganyang pagtuturo. Dyan lang po, hindi na kayo dapat humanap pa ng iba eh. Yung sabi ni Kristo, ikaw Ama, iisang Diyos na tunay, at ituan niya ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Gusto niyo ng buhay na walang hanggan, kilalanin mo ang aral ni Jesus. Nakita niyo ba? Yan ang katotohanan na itinuturo ng Iglesia ni Kristo na pinangunahan ng kapatid na Manalo nung buhay pa siya. At yan din ang aral na itinuturo ng kapatid na Manalo para maalis sa kasinungalingan ang buong mundo. Biro mo, 2 billion. 2 billion ang Kristiyano sa buong mundo. At ang 1 million dyan, ang 1 billion dyan ay Katoliko. 2 billion po yan, pero puwira po dyan yung Muslim, puwira dyan yung relihiyon ng mga Hapon, relihiyon ng Inchik, relihiyon ng India, puwira po yan. Sa Kristiyano lang po, mahigit 2 billion. Ang pinakamarami dyan sa Kristiyano, yung Katoliko. Lahat yan, Diyos si Kristo. At yan po ang mga nagsasalin ng Biblia eh, Diyos si Kristo eh. Matangi lang, si kapatid na Felix Manalo na nag-umpisang nangaral 1914 na ipinanganak sa Punta, Makati. Doon lang po sa Punta, Makati, Santa Ana. At itinuturo ang katotohanan na yan. Yan po ang dahilan bakit sinugo ng Diyos si kapatid na Manalo para ituro ang katotohanan. Na iisa lang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Yun ang Ama. Alin pa? Susugin pa natin. Itong sinabi ni Jesus bago siya pumanik. Anong sinabi kay Magdalena? Sabihin mo sa mga kapatid na ako'y aakyat sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos na inyong Diyos. Oh. Yan ba naman hindi pa natin matanggap kayong mga miyembro ng mga naloko na ni Licio Soriano? Yan ang dapat yung palakpakan. Mga kaibigan, yan ang dapat yung palakpakan. Yan mismong aral ni Kristo. Diyan tayo pumalakpak, yan ang nating tanggapin. Hindi po yung pagkademonyo ni Soriano. Huwag po yun. Ngayon, bakit ang magtataka kayo? Mga nagbabasa naman ng Biblia, pero bakit nagkakaiba-iba turo? Bakit napakalinaw na niyan ang turo ng Biblia, ang turo ni Kristo, isa lang ang Diyos, hindi siya yun ang Ama. Napakalinaw na niyan sa Biblia. Maging nung nasa langit na siya, itinuro ni Pablo yan si Timoteo, na isa lang niya ang Diyos, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Iisa lang yan. Ang taong si Kristo Jesus. Hindi yun magkahiwalay. Magkasama yun yung Jesus Kristo. Isa lang yun. Huwag niyong tatanggapin yung turo ni Soriano na magkahiwalay yan. Iba yung Jesus na tao, iba niya yung Kristong Espiritu. Pero bakit ganon? Dapat ba natin ipagtakayan? Hindi po. Bakit? Ito po. Pakinggan ninyo. Ayan o. Yan po sa 2 Korinto 11:3. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, sapagkat kung yaong paririto ay mangangaral na ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y magsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ayan po mga kaibigan, mga miyembro ni Soriano, kayong mga miyembro dyan sa members of the Church of God International. Yan po ang dapat nating palakpakan. Yang katotohanan na yan. Ibang Jesus po yan. Ngayon kung bakit mayroong Jesus na pinangaral na Diyos na Jesus, kasi yan po ay talagang